practice every kind of impurity. 20, sinabi ni Pablo, pero hindi mo nakilala si Kristo sa ganitong kaparaanan. If indeed you have heard Him and have been taught in Him, just as truth is in Jesus, that in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lust of the flesh, and that you be renewed in the spirit of your mind. Last verse. And put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. And bakit kaya sinasabi ko ni Pablo? No? Last time, I have given you a short background about the Church of Ephesus, the city of Ephesus. Maalala natin, itong si Diana. Ito yung lugar na kung saan sinasamba si Diana. Si Diana po is a half goat and a half dog. Ano po? Na may mukhang tao. Yan, makikita mo dyan, dami niyang breast, no? Because she is the god of fertility. Ephesus was a leading commercial and cultural city of the Roman Empire. It hosted the great pagan temple of Artemis. Pinagmamalaki nila to, no? Nandito si Diana. Nandito si Artemis. Yung sex goddess. Nandito siya. Parang tuwa pa sila doon. Pinagmamalaki pa nila yun. Ito raw ay isa sa 7 wonders of the world, ancient world. Noon, panahon. No? 7 wonders. Read mo yun. Itong tala ngayon, dapat ang 7 wonders, kagaya ng ano? Ng... Ano ba? Bigay nga kaya, di ba? Manawin na ito. Eh, dapat karapat-dapat na tingnan natin wonders of the world. Hindi itong... Grabe, no? Ano ba? Palawan Cave. Ha? Palawan Cave, no? Pwede pa, GNBC. Sana kasi ito, no? So, itong... Sabi niya ito, no? Ni Heraclitus. Greek philosopher. Pagan Greek philosopher. Sabi niya, ito raw, isang city na kung saan talagang ginagawa ang mga karumalpong alayan. Sabi niya. At later, nakita ko kung si Heraclitus. Ano pala ito? Follower din pala ito ni Diana. Kasi mismo hindi niya masituro yung ginagawa sa templo. No? Marami rito sa templo ni Diana, si Artemis. Na ito, meron pa ditong musician, meron pa silang mga deacon, meron pa silang mga priest. No? At hindi lang pala yun. Sa loob ng templo ni Diana, meron pang ibang mga Diyos-Diyosan. No? Meron pa silang ibang tinatangkilik. Kaya si Pablo, pinapaalalahanan niya. Itong si Timoteo, pagkat maraming mga mananampalataya ni Diana ang nakakilala kay Kristo. Ngunit, hindi nila maiwanan yung trabaho nila. No? Kasi sa loob ng templo, ito yung lugar ng prostitusyon. Wala silang ibang alam na pagkakitaan. Sinabi niya, kung makikita na nito, may ginuhitan ako dyan. Pakibalik nga ako. That you must no longer walk as the Gentiles do. Madaling sinasabi niya, do not imitate yung lakad ng mga hintil. Huwag mong gagayahin yun. Pagsabihan mo rin sila. Dahil ito yung mga ginagawa nila. No? Kailangan makita nila to. Mapakita mo sa verse 20, hindi ganyan ang pagkakilala na kay Kristo. Hindi ganyan yung turo ko kay Kristo. Hindi ganyan. Sa mundong ating ginagalawan, na kung saan nasa postmodern time tayo, where truth is relative. Ano bang
sabi mo dyan, pastor. Wala naman ang pakialam sa relativism na sinasabi mo. Postmodernism na sinasabi mo. Hindi mo lang alam. Tinatangkilik mo na yan. Pag mga palabas sa telebisyon, may marital sex, casual sex. Tingnan mo ha, napadalas ka sa close up. Ayun naman ito, itong lalaki nag-toothbrush. Salamat Marlin, itong lalaki nag-toothbrush gamit yung close up. Pumasok siya sa loob ng elevator. Maya-maya, bumugat siya ng kanyang hilingan. Nakakita ka ang ginawa eh. Maya-maya, alam mo yung parang pinutol doon na linya. Nagbibigay siya ng hint na silang dalawa yung nagtali. Sa isang iglap lang, naakit sa mabahong hilinga. Ibang klase yung promotion ng mga advertisement natin. No? Anong worldview ang ibinibenta nito? Inaabot sila ng madaling araw doon hanggang sa may nakita sa kanila. Tagal nyo naman din. Yung babae, gumamit nito. Ay, di ba? Matamang palabas yun, patalastas yun. Nasa postmodern time kasi tayo. That works to you. No? But that Christianity, ito yung maaaring sinasabi sa kanila, kay Pablo. Dadali natin ngayon sa mundo natin ngayon. Maraming mga tao sa labas ng iglesia nito, hindi lang sa labas ng iglesia nito, sa buong mundo. Well, I don't believe that. Jesus Christ works for you. Well, that may be true to you. Totoo marami sa si Kristo. Pero sa akin, hindi totoo yan. Hindi yan magiging effective sa akin yan. Relativism po yun. Ganito yun ang ginagawa ng mga patalastas. Well, maybe ang casual sex sa inyo ay masama. Pero sa akin, okay lang ito. Well, maybe premarital sex to you is wrong. Well, sa amin, okay lang ito. Eh, malay ko ba? Magsasama muna kami. Mag-live-in muna kami. At hindi kami nag-workout, hindi wala eh. At least, kahit paano nalaman ko na hindi pala kami narapat-dapat. Magandang pakinggan, ano? May rason, pero mali. Diba? Maraming mga ganyan. Maraming hindi natin alam, kino-consider na natin, kinatanggap na natin. Eh anak, alam mo, mas mainam, mag-visit mo tayo. Mas mainam na magkakilala kayo. Kasi bago kayo kasal. No, yes, very, very wrong. Tandaan mo, babae, kilalanin mo yung lalaki mo na wala mong na kayong commitment. Hindi mo naliligaw sa'yo, walang commitment, kaibigan tayo. Wala. Okay yung mga lalaki naman. Kaibiganin niyo muna yan. Kilalanin niyo muna yan. Hindi yung, sige tayo na, saka na tayo magkakalangan. Ganyan lang po naman yun. No? So nga lang, nagka-text ako. Jel, siyempre maganda, may hindi ka pa rin. So, later on, ito mga babae nito, may boyfriend. Hanggang sa nadi-decide ko na. Ano ko ba, in-entertain mo ako, ano yung ginagawa ko? Kasi ang bait-bait mo. Kahit na napapatawa ko, yun ako, alam mo, nagkakasala ako sa'yo. Kakasala ko sa'yo. Nag-take advantage ako, kahinaan mo. Kawalan mo ako. Ang gagawin mo ganito, talagang mahal mo yung lalaki yan. Sabihin mo sa kanya, mami ka, ito gawin mo. So hindi mo naman siya mahal, eh bakit mo binoyfriend yan? Eh wala eh, hindi na eh, kasi bago na yung gali niya. Eh, parang sarap, ano eh, sa salitang kaso, engot ka pala eh. Kung sinagot yan, parang na, busy ka. Tandaan niyo po, sa isang relasyon, doon wala kang asawa na, ito yung serious of relationship. Painful na relationship. Sa mga kabataan, I know you parents know this already. Hindi yan, lagi siya sabi ng matanda, hindi yan mainit na kanin na pagkayaw mo na, mapasok ka. Hindi. Package deal yan. Sa mga mag-asawa, napigla ka. Itong Mr. Mo, no? Dating lambing, naniligaw. No?
Kung ano ng mga flowery words. Ano ba? Sa tingin ko, tatay mo magnanakaw. Grabe ka naman. Naniligaw ka, sumasama mo naman mo siya. Hindi kasi ganito. Sa tingin ko, inakaw niya ang mga ala at nilagay sa yung mga mata. No. Gets ko yun. Oh, di ba? Ang talaming. Ito mga kalalang. Alam mo naman ng mga lalaki, kahit na paano, nag-pick up lines eh. Oo. Karabista ka ba? Bakit? Kasi hindi sa nipa ng gano'n. Bakit na ano? So, eto, naniligaw ko lang. Grabe, ang lambing. Pero nung naging asawa mo na, nakakawin kayo, no? Sige na, ate pa. Dalawa? Nantay na? Pero pag ibang tao, ay, hindi ka. Sige. Pagkakain. Ay, kakain na. Hindi na ka pa dyan. Pero dati, honey, Bago nga ba sa akin natin normal, kapit tayo. bagong kasal. Honey, breakfast in bed. Kasi na, di nagtagal. Honey, let's ka, bumasok ka na dyan, hindi na ka ba? Kung mga asawa, ganyan na ano yan. Naranak, hindi ko asala, huwag naman. Huwag naman ganyan, no? I mean, package deal yan. Hindi mo yan pwedeng igawa niya. Tinanggap mo yan, tinatawag mo yan, tanggapin mo yan. Tandaan mo, kung magmamahal ka ng isang tao, mahal mo siya dahil perfect siya. Dahil may pagkukulang siya. Kung hindi mo kaya mahalin yan, dahil sa pagkukulang niya, well, you're practicing love the wrong way. Dahil sa pagkukulang niya, tandaan mo, ikaw rin may pagkukulang. No? So ito si Pablo sinasabi na ganito. No? Ito yung mga binibenta ng mundo. Sa kasalukuyan, sa kanilang panahon, which is pre-modern time, ang theology, ang deism, lalim ko, no? Ang deism po, ito yung paniniwalang may lumikha. No? May lumikha. May isang makapangyarihang tao dyan, o bagay dyan, na lumikha. Deism po yan. Sa pre-modern time, no? Kung naalala nyo, si Pastor Domar, ito yung nire-preach niya. Ito yung pinaliwanag niya. Pero, magtatanong kayo, bakit Pastor Mark, sinasabi mo yan sa amin? Gusto kong maging aware kayo, na hindi lang sa labas ng iglesia, sa loob ng iglesia nito, maraming salamat kayo mo, meron ditong mali ang worldview. Sabi kayo sa akin kayo, may natanong ako, may mga nakausap ako, mali ang paniniwala nila. Oo, tapat sila, pero mali ang doktrina nila. So bakit mo ito sinasabi? Pastor Mark, kasi eto sa mundo natin, gusto ko maging aware kayo, nasaan kayo nakatayo? Ano yung pinapaniwalaan mo? Sabi ni Paul Little sa anong libro, know what you believe, who you believe, and why you believe. Christianity, sabi ni John MacArthur, ay hindi lang isang experience Christianity, not an experiential Christianity. No? But, lack of tradition. Sinabi niya, it is first a cognitive encounter, not experiential. Mahirap na pagka kayo naging Kristiyano dahil pakiramdam mo lang. Kahapon, may nakausap ako, hindi namin na ituloy yung Bible study kailangan ko. Dahil meron taong pumunta rito, matalino yung tao, nakita ko, ba? Galing ko. So, sinatayin natin ng talino. Sa biyaya ng Panginoon, lumambot yung tao. Naguluha siya.